Good day mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Kuya Noli or Captain Noli at Shoreside. Okay? Ituloy po natin yung mga binigay kong advice sa isang kadete na pasampa sa kanyang pag-journey, no, sa pagbabarko. Ang isang tanong ko sa kadete, ibig sa lahat ng naging kadete ko, nung ako ay nag-chipmate, nagtuturo, no? Ang unang-unang tanong ko pag sumampa ang kadete is, ang kurso mo ba o ang pagmamarino ay pinili mo o pinilit sa'yo? Yun po yung unang-unang question ko sa aking mga kadete. No? Sa ganung question pa lang po mga kabaro, mga kataktik, nalalaman ko na or na-assist ko na kung ang kadete ba ay magpupursige o hindi. Okay? Bakit po? Kasi kung ang kurso po ng tao, kahit sa ang aspeto, hindi niya ginusto, ay malamang hindi siya magpupursige. Kasi pinilit lang sa kanya. Ganun po yun. O di kaya siguro hindi pinilit, nakigaya lang siya sa iba. Kagaya yung mga sagot sa akin ng ibang kadete is nahatak lang daw siya ng mga kabarkada niya. Kaya ayun, tapos nakita niya nakaputi, kaya siya nagmarino. Meron ding iba na ang sagot is kasi si uncle, si tito, malaki ang bahay. Ayun. Siguro medyo maganda yon. Yun, medyo maganda kasi nagkaroon siya ng goal. Kaya niya pinili magmarino. No? Okay. At kapag ang sagot sa akin ng kadete na tinanong ko is pinili niya ang pagbabarko, I expect more from that cadet. Bakit po? Bakit ako nag-expect ng mas marami o mas malaki doon sa mga tao na pinili nila ang kurso nila? Kasi po mga kabaro, mga kataptik, for your information, ang kurso ko po ng pagbabarko o pagmamarino, hindi ko po pinili. Pinilit ako ng tatay ko na ako ay magbarko o magsiman. Ang pangarap ko po talaga is magsundalo. Ayaw ng tatay ko. Kaya lang, kasi ang pangarap ng tatay ko is maging OFW. Yun ang big dream ng tatay ko. So hindi niya natupad ang kanyang pangarap na maging OFW. Pinasa niya sa akin. No? Ako ang pangarap ko magsundalo. Kaya lang, hindi naman din nangyari dahil overhype tayo. No? Hindi ako natanggap sa mga academy, overhype. Yan. Kaya hindi rin po ako nakapasok sa mga academy. Doon ako nakapasok sa isang eskwelahan na hindi na ako sinukat. Okay? And one time, nakita ko, pwede naman pala ako magsundalo. Mag-join lang ako ng ROTC, magkakadet officer ako sa college, ROTC. That's why nag-join ako ng ROTC, cadet officer. Okay po? Yan. Kasi sabi ng tatay ko, pag hindi ka nagmarino, hindi ka nagsiman, hindi kita susuportahan.
Sa kadahilanan po na ayaw kong tumigil sa pag-aaral, ayaw kong mapag-iwanan ng aking mga classmate noong elementary, noong high school. Sige na lang, basta hindi lang ako tumigil sa pag-aaral. Kasi ang ano ko po is, yung pag-aaral, yun lang po ang alam kong susi nun sa pag-asenso. Yung pag-aaral. No? Kasi hindi naman kami mayaman wala akong pwedeng i-start na business. No? So yun ang pwedeng maging start ko na umasenso. Kaya sige lang. Kahit suntok sa buwan, wala man akong kakilalang seaman, wala kami kamag-anak na seaman. Sige lang. Kung saan tayo dali ng tadhana, sige dun tayo. And itong bandang huli na pag-alaman ko, yung mga dreams natin na hindi binigay sa atin, mga pangarap natin, mga panalangin natin, is not a rejection. It is a redirection. No? Hindi ako naging sundalo, naging pulis. No? Kasi kung naging sundalo daw ako, sabi ng ibang classmate ko, baka malamang 6 feet below the ground na raw ako. No? Sa maraming dahilan. Hindi lang sa gera, hindi lang sa kalaban ng pulis o sundalo. Alam niyo ibig kong sabihin. Yan. O siguro, malamang hindi ako kapitan ngayon. O hindi ako naging kapitan ng barko po. Yan. Ang bentahe lang po, no? Kaya ako na-achieve yung aking itong position ko na hindi ko naman din pinangarap. Siguro, naging part na rin ng success ko is yung pagkakaroon ko ng rigid training nung college. So, naging flexible ako. No? Sanay ako sa kaldaga, nasanay ako sa bulyawan, hindi ako malambot ang puso o may pusong mamon. No? Na hindi ako gaano apektado sa mga emotional pressure. Physical pressure hindi rin. So yun po ang naging bentahe, siguro no. Kaya na-reach ko yung position ngayon. Okay? Kaya for those who sabi ko sa mga kadete, ang sagot is pinili nila ang kurso nila. Sabi ko, I expect more because ako hindi ko pinili ang kurso ko, naging kapitan ako. No? So dapat mas higit yung tao na pinili nila ang kinalang kurso o rumbo sa buhay. No? Diba? Kasi isipin nyo na lang, ako na hindi nangarap magkapitan o hindi nangarap maging marino, naging marino at naging kapitan. Ano po? Yan. And hindi ko nga rin alam no na yun nga po pala yung pangarap ng tatay ko is talagang natupad. Ano po? Totoo yung isang nabasa ko o narinig ko na ang pangarap ng tao hindi namamatay. No? Kasi ang pangarap ng tatay ko ay maging OFW. No? Hindi niya man natupad yung pagiging OFW, kinamatayan niya na. Sa akin natupad. Yan. And, yun nga, yun yung dream big ng tatay ko, maging OFW. Hindi niya nagawa kasi nga, hindi naman kasi siya nakapag-aral o nakatapos. Grade 1 siguro, nakapag-aral grade 1.
hindi siya nakatapos ng elementary. Okay? Yung isang kanta nga, grade 1 lang ang tinapos niya. Okay? Ang trabaho niya is naging taxi driver. So yun. Yung ibang, ako ang pangarap ko naman sa anak ko is maging, yung hindi ko rin, yung hindi ko rin natupad, alin, yung maging investor, no? Maging negosyante, ayun. Yung makapag-retire early and wealthy, yun ang pangarap ko sa anak ko. Hindi ko pinangarap na sa anak ko maging seaman. No? Kasi hindi basta-basta ang pagmamarino. Ang pagmamarino kasi talo pa natin ang showbiz. Diba? Bugbog ka na sa trabaho, bugbog ka pa sa marites, no, chismis. Diba? Yun po, kaya sa mga nag-aaral, kung pinilit sa inyo yung pagmamarino, tingnan nyo rin, no? Kasi meron akong ibang mga kakilala na hindi nila natapos yung pagmamarino. Isinalin din nila, kagaya ng tatay ko. Isinalin nila sa kanilang anak ang pagmamarino. I wish mag-succeed yung mga anak nila, no? Ganun po. Yan. So yan, kaya doon sa kadete na nagtanong sa akin, nagsik ng advice, ano ang first thing to do pag nag-onboard siya. Kaya ang tanong ko po sa kanya, yan bang pagmamarino mo is pinili mo or pinilit sa'yo? Okay? Ganun lang din po yan. Parang sa ano yan para makarelate kayo to sa mga may boyfriend, may girlfriend. Ganun lang din yan. Kung yung iyong partner ba, pinili mo o pinilit sa'yo. Diba? Pinilit sa'yo nun, mga kaibigan mo, na kesyo ganito kasi siya, no? Gwapo, mayaman, maganda, mayaman, o maganda, matalino. Diba? Kasi hindi magwo-work pagka minsan. At madalas hindi nagwo-work. No? Naging girlfriend mo siya, naging boyfriend mo siya with, anong term doon? With reservation. Tama po ba yung termino ko? Dahil ang nag-recommend is kamag-anak, tita, best friend, parang kahiyaan na lang. So, ganon din po sa ating kurso. Meron naman nagwo-work, pero bibihira. Ganyan yun. Kasi kung ang isang relasyon o ang isang pagsasama is pinili mo, gagawan mo ng paraan, no? Na ma-achieve mo yung gusto mo. Ganon din po sa kurso natin. Kahit saan kurso, kapag yan ay ginusto mo, sabi nga na ba, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun. Okay. I wish nakaka-relate na tayo, mga kabaro, mga kataktik. Sa isa bagay na pinili at pinilit. No? Ano pa? Sa sports, pwede natin i-relate din doon. Pinili mo ba yung sports na meron ka ngayon? Or pinilit sa'yo ng kakilala mo? No? Diba? O nakigaya ka lang? Ganun po. Okay? Ano pa? Ano pa sample natin? That's why sa barko, pag sinagot ako ng kadete ko na pinili niya yung kurso niya, ang sagot ko naman sa kanya, ang advice ko sa kanya, wala kang karapatan maging tamad.
wala kang karapatan maging magulang sa trabaho. No? Yan. And doon sa mga sumabakas, may nagtanong, Sir, paano naman pag ang sagot is pinilit? Ayun, hindi kita pagtsatsagaan, naturuan, na-encourage, kasi napilitan ka lang. No? Unless, mabago ka, mamotivate ka, na nandiyan ka na, no? Kagaya halimbawa ng isa kong kadete, gustong mag-extend. Ang problema, may negative comment siya sa mga kasama niya. Sabi ko, hindi na. Hindi ka na pwede mag-extend. Kasi ang extension mo, ang purpose mo, is hindi para lang magtrabaho. No? Sabi niya sa akin, Sir, umiyak. No? Sir, magagalit ang tatay ko. No? Kasi ang tatay niya raw, ang kakilala ng tatay niya ang nag-recommend sa kanya sa opisina. So, indirect recommendation siya. No? Pagagalitan daw siya ng tatay niya. No? Nagkaroon siya ng peer pressure. Yun po. Bigyan kita ng 1 week ultimatum. Kapag wala akong marinig na negative comment sa mga kasama mo, then, I will grant your extension request. Kasi kaya siya nag-request para daw makatapos ng, let's say, 12 months requirements ng PRC ng Marina para maki-exam. No? Kaya kadalasan pag binigyan ko ng ultimatum ng crew, nag-improve naman. Kasi ang ko sa kanila po is hindi para sa akin yung ginagawa ko. Para sa inyo. No? And number 1, para sa pamilya ninyo. Kasi kung para sa crew lang, hindi ko i-grant yung mga request na extension. Hindi. Ganon din sa pagpapauwi ng crew. Sabi ko sa mga crew, before kayo gumawa ng hindi maganda o mga kababalaghan, unang isipin muna ninyo yung pamilya ninyo. No? Kasi bago rin ako magpauwi, ang unang iniisip ko yung pamilya ng tao. Kaya kapag hindi na maganda ang performance at nakaka-apekto naman din sa maraming pamilya ng crew sa barko, ay hindi ko ipagpapalit yung isang pamilya. No? Halimbawa, basagulero, no? Gumagawa ng trouble, gumagawa ng barangay. Yan. Kasi one time, sinabihan ako ng isang kasama ko, chief engineer. Sabi niya, kawawa niya. Sir, kawawa naman yung pamilya niyan. Sabi ko, before pa ako magdesisyon, inisip ko na yung pamilya niya. Kaya lang, binigyan ko naman siya ng ng chances 1, 2, 3. Ang problema, tinake advantage niya yung chances or he lost all the chances. No? So, hindi ko ipagpapalit, sabi ko kay chief engineer. Like 21 kami nun. Ang 20 pamilya sa isang pamilya. Sabi ko, hindi ko ipagpapalit ang pamilya mo. Pamilya ko, pamilya ng karamihan sa isang pamilya ng crew na Lokotoy. Ganun po ako mag-decision. No? Tsaka hindi ako instant. Binibigyan ko ng 1, 2, 3 policy. Ano yung 1, 2, 3 policy? Natutunan ko yan nung ako ay elementary. Ano yun? 1 is enough, 2 is too much, 3 is a poison to kill a person.
but hindi literal na patay na. Yung 3 is to implement yung ultimatum. Ayan, ganun po. Ano pa lang naman hindi naman mabibilang pa sa daliri yung nagpauwi ako pero indirect proposal yung nagpauwi ako ng crew, mga kabaro. Ano yun, tinawagan ko yung Singapore. I suggest sa superintendent uuwi ako next port. No, prepare my reliever on next port. Uuwi ako with or without reliever. Paano indirect proposal? No? Kasi gusto kong pauwiin yung isang engineer na gumagawa ng barangay. No? Na nagpapagulo sa barko. Kaya sabi ko dun sa kanyang tsuhin na nasa Singapore, na superintendent, na lagi niyang nini-name drop, ipinagmamalaki. Sabi ko, sir, kindly arrange my reliever in Villa do Conde. Sabi ko gano'n. So sabi sa akin ng kanyang tsuhin, Kap, ano ba ang problema at bigla-bigla? Gano'n na lang, sir. Just prepare my reliever. No, make sure to prepare it. Bakit po? Sabi ko sa kanya, kasi bababa ako with or without reliever po. Yan. Yan, nagtanong-tanong siya, ano ba ang problema ba sa barko, hanggang sabi ko, alam ko, may pamangkin mo ba to? Sabi ko gano'n. Bakit? Gano'n siya. Sabi ko, lagi kasi nini-name drop. Every safety meeting, lagi kang nini-name drop. Sabi ko, parang wala nang kinakatakutan to. And on my understanding, yun pong yung 4 na sitaw sa balikat is pinaghirapan mo. And ayoko na magamit, hanggat maaari, ayoko na magamit yung sitaw sa balikat ko ng ibang tao. Bakit? Matagal ko pong binild up yan. Kaya ayaw kong gagamitin ang pangalan ko. Para pangilagan ng ibang tao yon. Sabi niya sa akin, don't worry, Kap, hindi ka uuwi. Uuwi ang pamangkin ko. Sabi niya gano'n. Yun niya. Umuwi ang pamangkin niya. Yung sinasabi ko na indirect proposal. And kasi sa akin, mga kabaro, mga kataktik, lagi ko sinasabi sa mga pro ko, isang buwang sweldo ko lang kayo. Ano po ibig ko sabihin ng isang buwang sweldo ko lang kayo? Yung isang buwang sweldo ko is good enough na gagastusin ko sa pamasahe ko at sa pamasahe ng kapalit ko. No, as per PUEA regulation, na kapag ka nagkaroon ka ng breach of contract, i-shoulderin mo yung pamasahe. Kung hindi po nagkakamali, kung nandyan pa rin sa PUEA yan, o sa mga CBA. No? Yun po yun. Okay. So, ang sa akin, hindi ko po panghihinayangan yung aking 1 month salary nagagastusin. O shouldering ko yung pamasahe ko. Okay na yun. Matalo ako sa sweldo, sa gastusin. Basta hindi lang mawala lang yung sakit sa ulo. No? Kasi what is malaki yung sweldo mo? Sweldoin mo ng 9 to 10 months. Pero magsasuffer ka naman. Useless din.
Yun. Kaya po, yan lagi sinasabi ko sa aking mga crew. Okay? Hindi ko pagtitiisan yung mga matitigas ang ulo, mga sakit sa ulo. Uwian ko yan. No. Hirap na yung trabaho sa barko, meron ka pang sakit sa ulo. Di ba? Yan po. So again, mga kabaro, mga kataktik, dito na po ako sa site namin, sa project. Trabaho po ulit tayo. And I wish merong natutunan yung mga kadete o yung mga kukuha ng kurso ng pangmarino o kahit anong kurso, no? So dapat po yung ating mga decision making sa buhay, choices natin. Ano po? Hindi choices ng iba. Okay? Kasi para ano po? Kasi pag choices natin yung mga ginusto natin, alam natin yung plan A, plan B, plan C. No? Huwag po tayo mangongopya sa ibang tao. Kasi yung plan A, plan B, plan C nila, hindi natin alam. Ano po? Parang sa business din po yan. Huwag tayo mag-copy-paste. No? Parang sa financial, personal finance din po yan. Huwag tayo mangongopya. Nangutang si ganito, mangungutang din ako. Diba? Bumili siya ng ganito, bibili din ako. Huwag po tayo mangongopya. No? Kasi iba-iba tayo ng estado sa buhay. Iba-iba tayo ng mga situation. Okay po. Yan. No? I wish may maganda ako na i-advise. Kung yung iba naman, meron pang best at good advice na may bibigay sa ating mga kabaro, comment, and ina-encourage ko rin, do some vlog or video like this para makatulong tayo sa ating mga kabaro at mga kataktik. Okay, so shoutout muna tayo sa kay John JB Guilleresa. Okay, siya lang po ang gising. Okay, thank you po again mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Kuya Noli. God bless po and may your dreams come true. Thank you and good day.